tayo sa loob. Ayop ka! Patayin kita! Ayop ka! Sakta mo pa yung bata! Walang iya ka, Carlo! Walang iya ka! Ayop ko mamatayin kitang babae ko. Napakalandi mo! Aray! Hindi ka na nakahawa sa akin! Ayop ka! Tama na! Ayop ka! Tama na! Patayin kita! Kamusta aking mga ka-millennials? Bago tayo magsimula, meron akong dalawang tanong sa inyo, ha? Una, ikaw yung misis. Papayag ka bang tumira sa iisang bahay kasama yung kabit ng mister mo? Pangalawa, kung hiwalay na si mister kay misis, may karapatan pa ba si misis na humabol at makialam sa bagong kinakasama ni mister? Yan, pag-isipan nyo yan ha, habang kayo'y nanonood ngayong gabi. Magulong sitwasyon yan, pero sa maniwala kayo o hindi, tutulo ang inyong mga luha sa dulo ng totoo at madamdaming kwento na aming isasadula para sa inyong mga minamahal kong televiewers. Ito ang aming episode na pinamagatang Asawa at Kabit sa Isang Bubong. Carlo! Oh, Tito. Uy, Leia! Tito. Kamusta ang first day ng business nyo? Ito nga po, sold out po. Oh. Last delivery na po. Wow! Hindi nga ako nagkamali ng pagkakilala sa'yo, Carlo. Nag-uumpisa pa lang yung business nyo. Pero masasabi kong may pangarap ka para sa pamangkin ko, ha? Siyempre, sir. Seryoso po ako kay Leia. Oh, seryoso ka naman pala eh. Ba't pinatatagal mo pa? Kailan ang kasalan? Tito, lagay mo na ito sa tricycle. Huwag mo nang pansinin niyan si Tito. Tito naman, mag-iisang taon pa lang kami't kasal agad. Naniniguro lang ako. Baka lukuhin ka niyan, loko na yan. Oh, ayan, nagdapa na. Carlo, okay ka lang? Wala to. Tisod lang. Carlo, Leia, paano kayo nagkakilala? Uso po ang phone call nun. Nireto sa akin nung kaibigan ko. Oh, Tinawagan ko naman. Nagkita kami. ikaw naman, Leia, na-in love ka ba agad sa kanya? Opo, siguro po mga ilang buwan po yung nagkakilala po kami. Yun po, doon ko po naramdaman na mahal ko na rin po si Carlo po. Oo. Tapos hindi po nagtagal, nag-propose po siya sa akin ng kasal po. Saan ka pupunta? Uuwi na. Leia. Huwag ka na umalis. Dito ka na lang. Kasama na tayong dalawa. Leia, mahal kita. Carlo, mahal din kita. Hindi pa ako handa
Baka hindi pa natin kaya. Hayaan mong patunayan ko sa'yo kaya ko. Kaya kong buhayin ka. Makakasalan kita. Noong una, naging masaya naman ang pagsasama ni Lea at Carlo. Napalago rin nila ang kanilang maliit na negosyo. Hanggang sa... Ate Josie! Ililista ko na lang ha. Iiwan ko na lang dito. Ito na ha. Hayop ka! Ha? Ang tagal kitang hinanap! Aray! Ang landi-landi mo! Tigilan mo na! Ako! Sandali, aray ko! Sasaktan ako, Aris. Sino ka ba? Ako si Marites at gabi-gabi nasa pugad mo ang mister ko. Alam mo, miss, nagkakamali ka lang eh. Hindi ako nagkakamali. Yung mga itlog na yan, sa mister ko yan! Makinig ka sa akin. Pakinggan mo naman ako. Bitawan mo nga ako. Lea, huwag ka na umalis. Niloko mo ko. Sabi mo sa akin, wala kang asawa. Lea! Lea! Natakot ako sabihin sa'yo yung totoo. Pero sobrang mahal kita, Lea. Makinig ka naman sa akin. Kaya ano, ginawa mo akong kabet? Ganong klaseng pagmamahal ba? Hindi mo ako nirespeto. Alam ko kasing iiwan mo ko eh. Hindi mo na iiwan. Ano ba kasing gusto mo mangyari? Na magsama pa rin tayo kahit alam ko may asawa ka na? Carlo, ayoko maging kabet. Lea! 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 Makinig ka sa akin. Sobrang kitang mahal. Patawarin mo ko sa nagawa ko. Huwag mo akong iwan. Lea! Please. Please, Lea. Sorry. Sorry, pero mali. Mali ito. Mali na minahal kita. Lea! Lea! Ang kapal, sorry ha. Saan ka kumuha ng lakas ng loob naman, Carlo, para mag-propose sa isang babae? Alam na alam mo, may asawa ka di ba? Oo nga po, mahal ko po siya. Totoo ba yun na itinakwil ka ng ano mo, Lea? Itinakwil ka ng pamilya mo? Umalis Ito parang ako. Umalis ka na. Parang ako na. Magpapaliwanag ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa tatay mo ang nangyayari sa'yo. Pinagkatiwala ka niya sa akin. Halika na. Tito, sandali. Halika. Teka lang, saan kami titira ng magiging anak ko? Parang ako mo. Wala akong pakialam! Puro kahiya na binigay mo sa pamilya na to! Ayop ka. Unang-una pumatol ka sa may asawa. Nagpabuntis ka ba? Tito, parang ako. Umalis ka na! Tito, parang ako. Tito. Layas! Tito, parang ako matitirahan. Parang ako mo na makama ko sa magiging anak ko. Tito, parang ako mo na buksan mo yung pinto. Wala kami matitira ng anak ko. Tito, Tito, nagmamakawa ako sa'yo. Tito, buksan mo yung pinto. Parang awa mo na. Tito! Tito! Tito, buksan mo yung pinto. Ang plano mo talaga noon ay itutuloy mo na lang yan pero makikipaghiwalay ka na sa kanya. Tama? Opo. Oo. Yes, nung hindi rin po siguro nagtagal, mga ilang buwan din po, tinawagan po din po si Carlo po. Sabi ko po sa kanya, wala na po akong mapuntahan pong iba dahil tinakwil na nga po ako ng pamilya ko.
Mahal. Kumain ka pa. Kumain ka na marami. Bukas na yung ultrasound mo. Pagkatapos sa ultrasound mo, bibili tayo ng mga gamit ni baby. Mga damit, vitamins, gatas, lahat ng sinabi ng doktor. Ano kaya itsura na magiging baby natin? Hindi porket humingi ako sa'yo ng tulong. Nakikipagbalikan na ako. Nandito ako para sa anak ko. Dahil itinakwil ako ng pamilya ko. Eh kung hindi lang talaga ako buntis. Leia. Huwag ka kasing umasta na parang totoong pamilya tayo. Sa mata ng Diyos at sa mga tao, kabit mo lang ako. Bagamat hindi naman nakipagbalikan si Leia kay Carlo, makalipas ang ilang linggo, nalaman ng totoong asawa ni Carlo na muling nagsama sa iisang bubong sina Leia at Carlo. Hanggang sa... Carlo, Marites? ano itong nabalitaan ko na binabahay mo na daw yung babae mo? Buntis ka? Hayop ka! Hayop ka talaga! Nalilagay mo ba? Tawa ka! Hayop na pabuntis ka ba? Hayop ka! Tama na! Marites! Ano? Umalis ka na! Hindi ako aalis! Simula ngayon, magsasama-sama tayong tatlo dito sa bahay at dito ako titira! Paano ginawa mo? Eh, gusto ko pong umalis. Oh, Kaya lang wala naman po kami mapuntahan po ng anak ko po. oo. Kaya, ayun po, napilitan na rin po ako na doon na rin po ako tumira. Tiniis kahit mo na lang. Tiniis mo na lang. Pero ano yung mga mga naging problema mo? Hinanakit mo? Nung ando doon ka, habang kayong dalawa magkasama sa isang bubong. Leia! Mahal! Leia. Bumili ako ng gamit para sa anak natin. Ito, silipin mo. Dami ko pinamili. Ito yung mga damit, oh. Salamat ha. Kumain ka na ba? Di pa nga eh. Sige, Na ako. ikukuha lang kita ng plato ha. Sige. Hindi naging madali para kay Leia na makisama kay Carlo at sa misis nito. Lagi siyang inaaway ni Marites at pinariringgan ng masasakit na salita. Lalong-lalo na kapag wala si Carlo. Marites, baka naman gusto mong tumulong dito sa mga lipitin sa bahay kasi marami pa tayong mga kalat. Maglilinis ako kung kailan ko gusto. Teka lang, ano to? Nananadya ka ba? Bakit? Bahay to ng asawa ko. Sabit ka lang. Kabit ka lang. May karapatan din ako kay Carlo.
Dapat niyang panagutan tong batang dinadala ko. Kailangan namin siya ng anak ko. Ayan! Oh, ganyan naman kayong mga kabit, di ba? Anak nyo yung sinasangkalan nyo. Tapos gusto nyo kami mga asawa, kami nagmumukhang masama. Bakit, ha? Dahil nagkulang ako bilang asawa? Dahil mas magaling ka? Dahil mas mahusay kang magsilbi? Yun ba yun? Oo, sige! Siguro nga! Pero ako pa rin ang may karapatan dahil ako ang asawa. Naku, Carlo, galing mo talaga, no? Paano mo nagawang pagsamahin yung dalawang babae sa isang bubong, Carlo? Ayaw ko man po wala akong magawa Kaya yun ang tunay na asawa. Oo. Naaway naman ako Inaaway ka? Inaaway? Pagka natabi po ako, inaaway ako Kaya kay Lea na lang po ako tumatabi. Bebe, ano ba masakit sa'yo? Masakit ba yung tiyan mo? Ha? Oh, ba't iyak ka nang iyak? Carlo! Carlo, tulungan mo nga ako, masama at pakiramdam ni Baby. Oh, mahal. Kanina pa iyak na iyak si Baby Masakit ata yung tiyan niya. Umiiyak ang baby. Bakit? Bakit ka umiiyak? Teka. Baby. Masakit ang tiyan. Tumatawa na mo. Masaya ka na, baby? Wala na masakit? Wah! Gusto ni baby kay Papa. Bulaga! Bagamat kasama nila sa bahay si Marites, nakuha pa ring maging masaya nina Lea at Carlo sa kanilang pagsasama, lalo na nang makapanganak na si Lea. Hanggang sa... Ano namang alam mo sa construction? Wala ka masyado kailangan sumikap. Kailangan mag-racket para pambili ng gatas si baby. Basta ako. Teka lang. Uy, mag-almusal ka muna. Ba, first time mo nagluto Pero sayang, kailangan ko nang umalis Uy, ito naman, nag-effort ako. Sige na, mag-almusal ka muna, halika. Naku, paborito mo tong almusal na to. Hindi na, Marites. Sige na. Hindi na. First day ko, makakahiya ko. Ngayon lang ako nagluto, Pasensya na, Marites. Bagamat hindi naman pinababayaan ni Carlo ang pinansyal na pangangailangan ni Marites, lahat halos ng atensyon nito ay nabuhos na kay Lea at sa kanilang anak. Dahil dito, mas lalong lumaki ang selos at galit ni Marites kay Lea. Hanggang sa... Oh, ano ginagawa mo sa kwarto namin? Alam ko, marami akong pagpupulong sa'yo. Hindi kita nabigyan ng anak. Na alam ko, matagal mo nang pinapangarap. Ako ang asawa mo, Carlo. Mahal din kita, Carlo.
sasabihin mo, Marites? Umalis ka na nga, baka dumating pa si Lea. Si Lea nang mahal ko. Bakit? Ako ang asawa mo. Hindi ko ba pwedeng sabihin sa'yo na mahal kita? Tumigil ka na. Carlo, hindi mo dapat ako pinagkakaitan ng pagmamahal mo. Asawa mo ko. Ako ang nagmamayari sa'yo. Akin yung puso mo. Yung katawan mo. Yung pagkatao mo. Sobra-sobra na yung pagtitiis ko. Basura na yung tingin mo sa akin. Tandaan mo, may karapatan ako. May karapatan ako i-demanda kayo. Para wala kang mapakinabangan sa amin. Bumalik si Lea sa kanyang pamilya at humingi ng tawad. Lumambot na rin ang puso ng mga ito, lalo na at nakita nila ang anak ni Lea. Tinanggap siyang muli ng kanyang pamilya hanggang sa... Sa harap mismo ng anak natin, nagawa niyo yun? Mga wala talaga kayong respeto? Walang kamalay-malay yung bata. Tsaka wala nangyari talaga sa amin ni Marites. Kahit anong gawin ni Marites, ikaw pa rin yung mahal ko. Bitiwan mo ako. Diring-diri na ako sa sarili ko sa nangyayari sa akin eh. Alam mo, mas mabuti pa, bubuhayin ko na lang mag-isa yung anak ko. Kakayanin ko. Lea. Bitiwan mo. Pwede ba, Carlo? Sabi ako eh. Tumigil ka na. Umuwi ka na. Tigilan mo na yung paggagago mo sa pamangkin ko. Ang kapal ng mukha mo. Pumunta ka pa rito. Para ano? Lumayas ka na. Lumayas ka na bago magdilim ang paningin ko. Lea. Malis ka. Lumayas ka na, Carlo! Magsama na lang kayong dalawa. Isa! Kasalanan mo rin kasi. Nangangaliwa ka na nga, pinagsama mo pa sa iisang bubong ang dalawang babae mo. Wala eh. Iipit na ako, Chang. Hay, Carlo. Magpakalalaki ka nga. Piliin mo kung ano yung tama. Hindi ko na nga alam eh. Ano bang tama, Chang? Iiwanan ko yung babaeng mahal ko. Pati yung anak namin. O pakikisamahan ko yung asawa ko. Pero hindi ko naman mahal. Carlo! Yung anak mo, sinugod sa ospital. Ano? Paano ginawa mo ngayon? Lahat po ng paraan po na ginawa ko po para mabuhay ko po yung anak ko po. So, pumunta ka, Lea, sa kanya. Nung panahon po na yung Tita Mel, bali umalis po kasi yung asawa po niya, umuwi po sa kanila na po sa Paranaque po. Gagaling na yung baby na yan. Ayan. Mahal. Paarawan. O, inom ka muna ng tubig. Buong araw mo na inaasikaso si baby. Salamat nga pala. Hindi mo kami pinabayaan ng anak mo. Pati yung mga gastusin sa ospital. Mahal, kahit kailan, hindi ko kayo pababayaan. Eh, mabuti nga, pumayag ang pamilya mo na sumama ka sa akin dito eh. Mga walang hiya kayo! Binabahay mo pa pala ulit yung babae mo, ha? Ayun ka! Tinutuloy-tuloy niyo pa rin yung mga kamagulan niyo! Patayin kita kayo kung babae ka! Marites! Hindi mo na ako Marites! tinigilan! Tigil ka! Ayun ka, Carlos! Ano ba sasabihin sa'yo? Hindi na kita mahal! Ayun ka! Pero pinagpipilitan mo yung sarili mo dito sa bahay namin? Malis ka na! Hindi ako aalis! Marites! Matagal na tayong tapos. Umalis ka na! Pasok tayo sa loob. Ayun ka! Patayin kita!
Hayop ka! Walang iya ka, Carlo! Walang iya ka! Ayaw ko mamatayin kitang babae ko ng pakalandi mo! Aray! Hindi ka na nakawa sa akin! Ayaw ka! Ayaw ka! Tama na! Mamatayin kita! Ayaw ka! Ayaw ka! Tumigil ka na, Marites! Huwag mo sasaktan ng anak ko! Marites! Hindi kita mahal! Tandaan mo na yan! Ako man na may karapatan dahil ako halikan na asawa! Inanamanda ko kayo! Mga hayop! Malis ka na! Ano yung kaso na sinampa ni Marites sa inyo? Si Carlo po, adultery po. Bali, Oo. ako po noon, hindi po naisama sa kaso po. Ano nangyari sa kaso? Na-dismiss po, hindi na Wala po, nangyari? hindi na po kasi sila uma-attend po ng hearing po sa... Pinabayaan na niya, oo. Po, pinabayaan. Oo. Kaya yun po, dinismiss po ng judge po yung kaso po ni Carlo po. Patuloy pa ba siyang sumiksik sa inyong dalawa? Doon sa bahay na yon? Nandoon pa rin siya? Hindi siya umalis? Hindi po nagtagal, umuwi na rin po siya sa kanila po. So, gano'ng katagal bago kayo nagkabalita kay Marites? Yun po yung nagkasakit po siya noon po. Alam mo ba na nagkakasa ng anak ko ng dahil sa inyo? Ha? Tama na. Sila ang may kasalanan kung bakit ka nagkasakit, anak. Sila ang dapat na nagdurusa, hindi ikaw! Malandi ka! Malandi ka! Parot! Sobra ka! Malandi ka talaga! Malandi ka! Parot! Malandi ka! Marites! 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 Anak! Anak! Tulong! Tulong! Kapatahan! Tulungan niyo kami yung anak ko! Please! Tulong! Carlo, nakita ko si Marites. Nakita ko siya kanina. May sakit siya. Kailangan na kailangan ka niya. Galit sa akin yung pamilya ni Marites. Sinusumpa nila ako. Kung kinakailangan mong humingi ng tawad sa kanya ng paulit-ulit, gawin mo. Dahil malaki yung pagkakasala natin sa kanya. Paano si Baby? Huwag mo na kaming isipin. Masakit man sa akin to, kakayanin ko. Kailangan ka ni Marites ngayon. Siya pa rin naman yung tunay mong asawa eh. Alagaan mo siya, ha? Pasayahin mo siya sa mga nalalambing niyang mga araw. Diyan sa puntong yan na nalaman nyo na may cancer si Marites, ikaw pa ang nakipag-usap kay Carlo na puntahan niya si Marites at alagaan niya. Ha? Totoo ba yun?
Opo, kinausap ko po siya na puntahan po niya, tsaka ano po, siya rin po ang halos nagbantay po sa hospital po. Pakiramdam ko, ako yung may kasalanan kung bakit nagkasakit si Marites. Leia, wala kang kasalanan. Pagkakamali mo lang, yung naniwala ka sa matatamis sa salita ni Carlo. Sa mga kasinungalingan niya. Tapos, tinakwil ka namin. Napilitan ka tuloy tumira sa isang bumo kasama yung misis ni Carlo. Oo, tita, nagsinungaling siya sa akin. Pero ramdam ko na mahal niya kami ng anak ko. Ilang beses na rin niyang pinatunayan sa akin na pinagsisisihan niya na pinakasalan niya si Marites dahil ako naman talaga yung mahal niya. Pero tito, inuusig kasi ako ng konsensya ko dahil malubha na yung sakit ni Marites eh. Pakiramdam ko pinaparusahan kami ng Diyos sa ginawa namin. Dahil kung ano man ang mangyari kay Marites, habang buhay kong dadalhin yung bigat ng pagtataksil namin sa kanya. Kasi kahit pagbalik-balik na rin natin yung mga pangyayari, siya pa rin naman yung tunay na asawa eh. Patawarin mo ko, Carlo. Sana mapatawad mo ko. Marites, hindi mo kailangan humingi ng tawad sa akin. Ako yung sumira sa relasyon natin. Ako dapat humingi ng tawad sa'yo. Carlo, may kasalanan din ako. Huli ko nang napagtanto kung gaano kita kamahal. Namahalaga ka sa akin nung dumating si Leia sa buhay mo. Minahal mo din ba ako? Oo naman. Pinakasalan kita eh. Maniwala ka sa akin. Minahal kita ng sobra-sobra, Marites. Tawarin mo ko, ah. Sa lahat na naging kasalanan ko sa'yo. Sorry kung naging mahina ako. Kaya sumuko ko sa relasyon natin. Sana hindi ko pinaabot sa ganito. Alam ng Diyos na mangyayari to. Kaya nagmahal ka ng iba. Mawala man ako, Carlo. Kampante ako. Hindi ka mag-isa. Nandiyan si Leia. Manaya ka na.
Patawarin mo ko. Bukas mo darating mga bisita natin, ha? Uy! Oo! Ang ganda ng cake naman na yan. Nakos. Saan ba nila yan? Diyan mo lang. Po alam kung saan binili. Kalap na naman ang cake na yan, oo. Tito! Masarap naman talaga eh. Leia, happy birthday. Gusto ko itama ang maling simula natin. Gusto ko isumpa sa Panginoon, sa lahat ng tao, na ikaw na huling babaeng mamahalin ko. Leia, pakasalan mo ko. Ayun! Kit. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Uy, sandali. Picture tayo, picture. Naku naman. Dikit naman ako, para namang others, oh. Wow! Naman. Ano sa tansya mo, Carlo? Ang aral na mapupulot namin dyan sa kwento ninyo. Ang masabi ko lang, dapat hindi samantalahin yung kahinaan ng babae dahil pagdating doon sa ganung pagmamahal, wawala na yung kaayusan sa partner. Kaya sana suriin muna, mag-isip-isip muna bago gawin yung mga gumawa ng isang... Ay, napakaganda. Napakaganda ng iniwan mong aral, ha, Carlo. Thank you so much. Leia, ano naman sa iyong panig naman? Ano yung mga matututunan ng kababaihan sa sinapit mong paghihirap na... kung sa bagay ngayon, mag-asawa na kayo, di ba? Kinasal na kayo, oo. Kayo, ibig sabihin, maayos na ang kalagayan ninyong dalawa. So, maganda rin na ibahagi kung ano yung natutunan mo, Leia, sa amin mga kababaihan. Sa mga kababaihan nanonood sa atin. Sa mga kababaihan po, gusto ko lang na maipayo po sa kanila at maging aral din po sa kanila. Hindi po masama po yung magmahal po at maghanap ng forever. Kaya lang po, suriin mabuti po na yung mapipili po nilang magiging kasama habang buhay, yun pong hindi sila makakasakit, yun pong hindi sila makakasagasa at hindi sila makakasira po ng isang pamilya. Ako naman ako naman ay natutuwa sa mga reaksyon ninyo, lalong-lalo na nakikita ko kay Carlo, no, yung kanyang sense of yung remorse, ang tawag sa English remorse, parang pinagsisisihan niya na ganun ang nangyari, no? Hindi, walang kinalaman naman sa pagmamahal niya, mahal ka niya, no? Pero ibig sabihin, napakaganda rin na iniwan mo, Leia, sa mga, lalo na sa mga bata, hindi ba, Leia, no? Na hindi porket lumigaw sa iyo at papatol ka agad, no? Para matutunan ng mga
mga batang mga kababaihan. Alam ko, 4 na anak nyo at pawang mga lalaki, no? Ang magpakailanman ang nag-iiwan sa inyo ng isang good luck sa inyong pagsasama at sa lahat ng inyong mga anak. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much, Carlo and Leia. Sa kwentong ating nasaksihan, napakahirap humusga at kumampi. Dahil ang asawa at kabit, parehong nagmahal ng totoo at pilit na ipinaglaban ang kanilang pag-ibig sa iisang lalaki. Pero kahit sa ang anggulo nating tignan, abay, kahit hiwalay na si Mister sa asawa nito, mali pa rin na ibahay niya ang isa pang babae. Hindi po ba? Sa kabilang banda, hindi rin tama na ipagpilitan pa ni Mrs. ang sarili niya kay Mister. Naku, huwag ninyo itong tutularan. Kung ayaw sa iyo, di wag. Ang paalala ko ay ito. Pagdating sa relasyon, tayong mga kababaihan ay dapat respetuhin ang lalaki at hindi tayo dapat mabawasan ng respeto sa ating mga sarili. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Magtatagumpay